Tayo na't magdiwang, maligayang tunguhin tambalan ng Diyos. Sa Kanyang tahanan, lahat tayo'y tanggap at pawang binamahal niya. Lahat tayo'y tanggap at pawang minamahal niya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito, halina't magsisimula sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, ibulong sa Panginoon ang ating mga intensyon. Sama po natin sa ating intensyon ang mga tumutulong sa ating simbahan at ang mga kasama natin sa misa ngayon, kahit na yung mga nasa ibang lugar, ibang bansa. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, sama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Exodo. Ang mga Israelitay nakarating sa ilang ng Sinai noong 3 buwan nang umalis siya sa Ehipto. Mula sa Refidim, nagpatuloy sila sa ilang ng Sinai at nagkampo sa tapat ng bundok. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Magsasalita ako sa iyo mula sa makapal na ulap ng naririnig ng mga tao upang sila'y maniwala sa iyo habang panahon." At sinabi ni Moises sa Panginoon ang pasya ng mga tao. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo sa mga tao na mahumanda sa pagsamba sa akin ngayon at bukas. Kailangan labhan nila ang kanilang mga kasuotan at humanda sa makalawa, sapagkat ako, ang Panginoon, ay bababa sa bundok ng Sinai para makita ng mga tao." Kinaumagahan na 3 araw, nagkukulog sa bundok ng salasalabat na kidlat. Ang bundok ay nabalot ng makapal na ulap at narinig ang isang malakas na tunog ng tambuli. Lahat ng tao sa buong kampamento ay nanginig sa takot. Pinangunahan ni Moises sa mga tao papunta sa paanan ng bundok upang humarap sa Diyos. Ang bundok ng Sinai ay nababalot ng usok sapagkat bumaba ang Panginoon sa anyo ng apoy. Pumailan lang ang lisak tulad ng usok ng isang pugon at mga tao'y pinagharian ng takot. Palakas ng palakas ang tunog ng tambuli. Nagsalita si Moises at sinagot siya ng Diyos sa pamamagitan ng malakas na kulog. Ang Panginoon ay bumaba sa tuktok ng bundok ng Sinai at pinaakyat niya roon si Moises. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoong Diyos,
ng aming mga ninuno, karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Puriin ang iyong banal at maluwalhating pangalan, nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanang, lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono, karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman ang daigdig ng mga patay, karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan, karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, "Bakit po ninyo dinadaan sa talinghaga ang inyong pagsasalita sa kanila?" Sumagot siya, "Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakakita, at nakikinig ngunit hindi nakaririnig ni nakakaunawa. Natutupad nga sa kanila ang hula ni Isaias na nagsasabing, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita sapagkat naging mapurol ang isip ng mga ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kundi gayon, di sana'y nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tenga, nakaunawa ang kanilang mga isip at nagbalik loob sa akin. At pinagaling ko sila, sabi ng Panginoon. Mapalad kayo sapagkat nakakakita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tainga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang nagnasang makakita sa inyong nakikita, ngunit hindi ito nakita, at makarinig ng inyong narinig, ngunit hindi ito napakinggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo ang tanong ng mga disipulo ni Kristo sa Kanya. Bakit po ninyo dinadaan sa talinghaga ang inyong pagsasalita sa kanila? In other words, Lord, bakit hindi nyo diretsuhin yung mga sinasabi nyo sa kanila? Bakit sa paraang patalinghaga pa? At narinig natin ang sagot ng Panginoon. Sabi niya ito, pansinin po ninyo. Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Kung susuriin natin ang naging sagot ng ating Panginoon sa kanyang mga disipulo, batay sa naging tanong sa kanya, ang para bagang sinasabi ng Panginoon ay ganito, gumagamit siya ng talinghaga upang yung gusto niyang makaunawa ay makaunawa. Samantalang yung ayaw niyang makaunawa ay hindi makaunawa. Diba? Parang ganun yun. Gumagamit ang Panginoon ng talinghaga upang yung gusto niyang makaintindi ng kanyang mensahe ay makagets ng kanyang mensahe.
Samantalang yung ayaw niya na pagpahayagan ng kanyang mensahe ay hindi makagets ng kanyang mensahe. Di ba? Ganun ang ibig sabihin nun. At alam ko na parang ayaw nyo ng ganon. Kasi para sa atin, God is so generous. He would not withhold anything from anyone. Kung magbigay siya, lahat-lahat lubos-lubos. Bakit meron pala siyang mga lihim na ibibigay sa iba pero hindi sa iba? At alam nating ang Diyos ay inclusive. Hindi siya namimili. Sapagkat nilikha ng Diyos ang lahat, ang Diyos ay nagkatabang tao para sa lahat, ang Diyos ay namatay at muling nabuhay para sa lahat, ang Diyos ay nagmamahal sa lahat. Pero bakit may parang pinipili siya dito? Natatandaan po ninyo bukod dito, yung sinabi ng ating Panginoon minsan nang siya'y nagdarasal sa Ama. Ang sabi niya ay ganito, Ama, pinasasalamatan kita sapagkat ang mga bagay na ito ay inilihim mo sa matatalino, ngunit ipinahayag, ipinaunawa, ipinaintindi sa mga may katayuan o disposisyon na tulad ng sa bata. So nagpapasalamat siya sa Ama sapagkat may ibinigay sa iba na hindi ibinigay sa iba. May ipinaintindi sa iba na hindi ipinaintindi sa iba. So, paano natin marireconcile niyan ngayon? Kung ang Diyos ay so generous at kung ang Diyos ay para sa lahat. Well, dapat muna po nating linawin kung sino yung mga gusto niyang makaunawa pa. Gusto niyang bigyan pa. At kung sino naman yung mga ayaw niyang makaunawa pa, ayaw na niyang bigyan pa. Ang cue dito ay yung kasunod na sinabi ni Kristo. Ang sabi dito ay ganito, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Yung mayroon na sinasabi dito ay yung tumanggap na sa kanya, sa buhay nila. Yung mayroon na sinasabi dito ay yung tumanggap na kay Jesus sa buhay nila, tumanggap na tagsasabuhay ng salita niya. Yun yung meron na. Nabibigyan pa, na makakaunawa pa. Samantalang yung wala ay yung hindi tumanggap sa kanya sa buhay nila. Yung hindi tumanggap sa kanyang salita at hindi nagsabuhay nito sa buhay nila, yun ang wala na at yung kaunting meron sila na narinig nila ay kukunin pa sa kanila. Sa makatuwid ang issue ay hindi sa Diyos na nagre-reveal, na nagpapahayag, hindi sa Diyos na nagbibigay, kundi sa atin na tumatanggap. Sapagkat nasa ating pagtanggap o hindi pagtanggap, yun yung magdidikta kung meron pa ba tayong tatanggapin o wala na. Para mas maging maliwanag, yung Ebanghelyo ngayon, if I'm not mistaken, ay karugtong ng Ebanghelyo kahapon. Ang Ebanghelyo kahapon ay the parable of the sower. Dito, makikita niyo kung gaano ka-inclusive at kung gaano ka-generous ang Diyos. Diba? Sa parable of the sower, sower being the symbol of God, naghasik yung sower sa iba't ibang mga lupa ng kanyang binhi, ng kanyang salita, ng kanyang grasya. Kaya may binhing napunta sa lupa na matigas, may binhing napunta sa lupa na madawag, madamo, may binhing napunta sa lupa na mabato, pero may napunta rin sa matabang lupa na namunga ng sagana. Again, dito mo makikita yung generosity ng Diyos at yung pagiging inclusive niya sa lahat at para sa lahat. At nagbibigay siya, nagbubuo siya ng lahat-lahat. Kaya nga, lahat ng lupa ay naka-receive ng binhi ng salita ng pagpapala. Okay? Pero ito. Sa tingin ba ninyo, ngayong nadiskubre na ng mga hasik kung ano yung matabang lupa at kung ano yung hindi matabang lupa, maghahasik pa ba siya sa mga hindi matabang lupa na masasayang lamang ang binhi niya? Sige nga. Hindi ba't maghahasik na siya sa pangalawang paghahasik dun sa matabang lupa sapagkat tumubo yung mga binhing napunta sa matabang lupa? Ito ngayon yung sinasabing yung mayroon, yung matabang lupa na tumanggap ng kanyang salita kung saan namunga ito ng marami pang mga biyaya at pagpapala, yun ang mas bibigyan niya, yun ang mas tataniman niya, yun ang mas pagkakalooban niya, yun ang mas pagpapahayagan niya ng mga lihim pa niya.
na mga gusto pa niyang sabihin talaga. Pero kung tayo ay isa sa hindi matabang lupa, hindi na tayo bibigyan pa sapagkat para saan kung ito'y sasayangin lang ba natin talaga? Maigi nang ito'y mapunta sa iba. Hindi ko alam kung narinig niyo po na yung expression sa English na, if you want something done, give it to a busy person. Kung gusto mong matapos o magawa ang isang bagay, ibigay mo yung trabahong yan sa taong maraming ginagawa. Isipin po ninyo yun. Parang kabalintunaan yun. Bakit mo ibibigay ang isang bagay na gawain sa marami ng mga ginagawa, baka sa dami niyang ginagawa, hindi niya na ito magawa. Hindi po yun ang ibig sabihin ng expression na when you want something done, give it to a busy person. Ang sinasabi ng expression na ito, kasi ang dahilan kung bakit marami na siyang ginagawa, ay subok na maayos ang kanyang paggawa at siya'y masipag. Kaya marami ang sa kanya'y nagpapagawa. Huwag mong ibibigay sa taong walang halos ginagawa kasi kaya nga siya walang halos na ginagawa ay sapagkat nasubukan na napabaya siya, tamad siya at hindi siya maayos gumawa. Doon mo may-apply yung ang mayroon ay mas bibigyan pa at mananagana. Samantalang yung wala, kahit yung konting meron siya, ay kukunin pa mula sa kanya. Hindi nga ba't sa parehas na pagtuturo ay sinabi rin ng ating Panginoon na ganito, kung kayo magiging katiwa-tiwala sa mga maliliit na bagay, pagkakatiwalaan ko rin kayo sa lalong malalaking mga bagay. Sapagkat bakit at papaano niya tayo bibigyan pa ng maraming mga biyaya kung ito ay hindi naman nating pinapahalagan at ating sinasayang lang? Might as well give it to others. Diba? Ito rin yung katwiran ng iba kung minsan na, Father, bakit ako patuloy na magmamahal, mag-e-effort, mag-aasa? Kung hindi ko naman nakikitang pinapahalaga niya, yung concern, yung pagmamahal ko sa kanya. Bakit ako magpapakamartir? Hindi pa. Lalo na sa mga hindi pa naman mag-asawa, marami naman diyang iba. Halaman man, kinakailangan diligan upang hindi malanta. At yung basic appreciation natin sa taong nagmamahal at may concern sa atin, yun ang parang tubig na didilig upang sila'y mas magmahal pa at mas magkaroon pa ng concern sa atin. Yung makita nila na kanilang mga ginagawa ay na-appreciate natin, tinetreasure natin, at hindi natin sinasayang. Pinapahalagahan natin. Kasi, bakit mo nga naman sasayangin ang mga natitirang sandali sa buhay natin, maikli lamang ang buhay natin sa mga taong hindi naman nakaka-appreciate ng pagmamahal, ng concern at ang efforts natin. Lalo pat may ibibigay pa naman tayo na pagmamahal. May bibigay pa tayong sobrang pagmamahal. So why continue to give it to people who do not value it, who do not appreciate it, when you can give it to others who are worthy of it? Kaya nga ako, natuwa ako kahit pa paano nang mag-propose na si Dominic kay Bea Alonso. Kasi as a fan ni Bea, talaga namang nasaktan ako para sa kanya nang mag-break sila ni Gerald ba yun? Kinalimutan ko na kasi nainis ako sa kanya. Makikita mo kay Bea na nasaktan talaga siya. At bakit nasaktan talaga siya? Kasi gano'n na lamang yung pagmamahal niya. Sa nakikita ko sa kanya, mahal na mahal niya talaga si Gerald. Sino bang pinaka-nakasasakit sa atin kundi yung pinaka-minamahal natin? So gano'n ang nararamdaman niya. Kaya kung makikita mo si Bea, she had so much love to give for Gerald. Kaya lang, Gerald was not worthy of it. At buti na lang, nandyan si Dominic, who is now worthy of it. Of the love that she had. Sana lang, Dominic, sana lang forever na ha. Huwag nang paiyakin si Bea. At sinisigurado ko sa iyo, kapag inalagaan mo siya, mapaparamdam niya sa iyo yung napakadalisay at sobra-sobrang pagmamahal na yon na sinayang ni Gerald. Yung nag-intriga pa. So brothers and sisters, always remember that,
Katulad ng sinasabi sa ating ebanghelyo ngayon, mapalad kayo sapagkat marami ang nanais na makita yung nakikita nyo pero hindi ito nakita at marinig yung narinig nyo pero hindi ito narinig. Kasi tayo nga naman, malinaw na sa atin ngayon ang pagka-Diyos ni Jesus. Alam natin ang Diyos ay nagkatawang tao para sa ating mga tao. Alam natin siya'y muling nabuhay. Alam natin na siya yung sasalubong sa atin sa kabilang buhay. Hindi ito naging maliwanag. Kina Abraham, kina Isaac, kina Jacob, sa mga nauna sa ating mga propeta. Kahit pa naging napakabanal nila, hindi na naranasan kung ano ang meron tayong naranasan sa kasalukuyan. Oh, they would have loved it to say and to preach, Christ died for me, Christ rose again for me, and Christ will come again for me. Hindi nila yun nasabi. Tayo lang ang nakapagsasabi noon. Kaya mas blessed talaga tayo kung tutuusin ngayon. Huwag natin itong sayangin. Kung ano man ang mga blessings na ibinibigay ng Panginoon sa atin. And I assure you, mas ipaparamdam pa niya yung dakila niyang pagmamahal sa atin. Kapag naging karapat-dapat tayo ngayon sa mga pagpapala niya sa atin. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong makapangyarihan siya. Magagawa ang Alam kong may magagawa ang Diyos. alam kong may magagawa Walang imposible sa ang Diyos. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magdududa. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang sambu ko. Alam kong di Sapagkat anak niya ako. ng Diyos ang samok. Alam kong diringgin ng Diyos ang samu ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samok ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong diringgin ng Diyos ang samu ko. diringgin ng Diyos ang Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, kami tulungan mo na maging karapat-dapat sa mga pagpapala at biyaya mo. Hindi mo nawa kami masubok kahit sa mga simpleng bagay upang makapagtamo pa kami ng mas lalong dakilang bagay. Tulungan mo rin po kami, Panginoon, na ma-appreciate man lang, lalo tigit ng aming pamilya, ang aming mga ginagawang kabutihan para sa kanila. Total, wala naman din kami magagawa. Ang pamilya ay pamilya. Pero makatutulong kung makararamdam kami ng appreciation, ng pagmamahal at pagpapahalaga nila. Huwag nawa nilang sayangin ang lahat ng aming pag-isikap para sa kanila. Amen. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, paniwalaan. babalik sa atin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo, may mangyayari sa iyo. Lalo pat ika'y nagpapakabuting tao kung lalapit ka kay Jesus. Hindi mauwi sa wala ang pag-isikap at ang sakripisyo. Paniwalaan, mayroong magandang mangyayari sa iyo.
magandang Mangyayaya kung lalapit kay Jesus. sa'yo. Kung lalapit kay Jesus. Hindi ba't may mga manggagawa, kuminsan na napakasipag, sasabihin mo kahit sa isip mo or diretso sa taong ito, malayo ang mararating ng taong ito. Kasi ikaw man, given the chance, mas i-hire mo siya, tataasan mo ang sweldo niya, alagaan mo siya. Pero kapag ang isang manggagawa ay nakita mo walang kusa, walang sipag, walang sariling palo, hindi mo man tahasang sabihin sa kanya, para bang sasabihin mo sa isip mo, walang mararating ito, hanggang dito na lamang ito. And unfortunately, maraming mga taong ganon. Hindi lamang ito sa trabaho, hindi lamang sa negosyo, kundi sa pagpapakabuting tao. Yung nasanay na lamang sa ganito, ganon, hindi na nagsisikap, hindi pinapahalagahan kung ano yung oportunidad na meron sila, yung pagkakataon at yung grasyang ibinibigay sa kanila ng Panginoon. Pag ganon, hindi na talaga tayo bibigyan ng biyaya ng Panginoon. Aming alay, alak at tinapay, handog sa iyong tampanan, nagbibigay ng buhay. Naway papanawin itong handog naming alay. Umahanap sa'yo, nagbibigay ugay. Manalangin tayo mga kapatid upang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong paghahaing pinag-utos ng araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mo ikinalugod, upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ang karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama po ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinapangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y wastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagkiliw iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng manghukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng iyong anak at sa aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inmin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya nialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumawa. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Maranang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, Peace be with you.
Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan, mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Panginoon, yakap mo ang kahinat mo, takay, limutin mo, dilim ng nagdaan, Tingin bawat dalangin, buwan ang puso, mabuhay sa pag-ibig mo. Higayang tunay makakamtan kung Panginoon, yakap mo ang kahinaan kong taglay, tinulot mo, timuting ko, dilim ng nagdaan, dinggin bawat dalangin, turuan ng puso, mabuhay sa pag-ibig mo. Ibigin ka sa kapwa ko, dalangin ng puso. Ligayang tunay makakamtan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong bayan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabago na nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilang. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumata.
Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Iling nawa namin sa iyo, aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo ay makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kami lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Bira ng Lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtulong sa ating simbahan. Maraming salamat sa patuloy na pag-share ng ating mga videos. Maraming po salamat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal at Diyos ng Ama at ang Anak ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging alisay. Ang birhen kong umiling ay walang sintamis, pagsintasak na dinis sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Salamat po. Sa kanyang tahanan na tayo'y tanggap at pawang minamahal niya. Na tayo'y tanggap at pawang minamahal niya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magpasalamat tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan ng mabuting buhay natin bilang mga Kristiyano. Upang tayo maging marapat sa misa pasasalamat na ito, halina't magsisimula sa ating mga magkakasala. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, talubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pakisama sa intensyon ang mga kasama natin sa misa ngayon, mga nagpapamisa, ang mga kasama natin sa pamamagitan ng social media, lalo na yung mga nasa ibang bansa. Kasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan,
Kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalam naming pananalig, pag-asa at pag-ibig kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Diyos, "Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos, na naglabas sa inyo sa Ehipto at tumango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang iyan, sapagkat akong Panginoon ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ika-4 na salinlahi. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Huwag niyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Panginoon, sapagkat parurusahan ko ang sino bang bumanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ng araw ng pamamahinga. 6 na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ika-7 araw ay araw ng pamamahinga, at itatalaga ninyo sa akin. Sa ika-7 araw, walang gagawa isa man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop, o sino mang naninirahan sa inyong bayan. 6 na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng nasa mga ito, na mahinga ako sa ika-7 araw. Itinangi ko ito at itinlaga para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama't ina. Sa gayoy, mabubuhay kayo na matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mangangalunya. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag niyong pag-iimbutan ang sambahayanan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno, o ang sinuma pag-aari niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan. Magbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang isinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, iyaong bungang idudulot. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Iyaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa pulot, sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot ito, na dalisay at malinis. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. Alleluia.
Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa mga hasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakakaunawa nito ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapighatian o pag-uusik dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Nilalarawan naman ng nahasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan anupat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi makapamunga. At inilalarawan ng naghasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakakaunawa nito. Sila'y namumunga, may tig-100, may tig-60 at may tig-30. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kung minsan ayaw nating sumusunod sa batas, pero makalalampas ba naman tayo, makatatakas sa mga kamay ng batas? Kahit saan tayo mapunta, may batas. Sa lipunan na ating kinakalawan, sa ating pinagtatrabahuhan, sa simbahan, sa paaralan, sa tahanan, daming batas sa atin. Batas ang nanay mo, batas ang commander mo, ang daming mga utos. At kahit na makaligtas, makalampas sa mga galamay ng batas, eventually mahuli pa rin tayo. Baka maparusahan pa tayo. Kaya ang maganda, sumunod na tayo. At para makasunod tayo ng mas madali, lagi nating iisipin na ang batas ay para sa atin. Ang batas ay nilikha hindi para tayo pahirapan, kundi para sa ating kabutihan. Sapagkat ang bawat tao, tulad mo, tulad ko, ay may mga sari-sariling kagustuhan o hangarin sa buhay. And quite naturally, uunahin natin yan bago ang kagustuhan ng sino man. So kung ang kagustuhan at interes ko ang uunahin ko, kung ang kagustuhan at interes mo ang uunahin mo, ganun din sa kanya, ganun din siya, magkikita-kita tayo, magka-clash tayo. Magkakagulo tayo. Magkakaaway-away tayo. Magkakawat-akwat, magkakasakitan pa tayo. Isipin pa natin, kung walang batas, halimbawa, sa batas trapiko, nakaw, malamang sa magkabangga-banggaan tayo, sapagkat lahat gusto mauna parang natatain na. Yun ngang may mga batas nang in place dyan. May mga nangyayari pang aberya sapagkat may mga taong pasaway talaga. How much more kung ang batas ay mawawala na? Nako, mas marami tayong problemang maranasan. Mas mababawasan ang ating kalayaan. Mas marami tayong mararanasang kasamaan. Kaya pahalagahan natin ang mga batas na yan. Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang mga batas, sa mga utos na bigay ng Diyos. Kung ang batas ng tao na ginagawa ay para sa kabutihan ng tao, mas lalo na ang batas ng Diyos. Kaya nga kung ang tao ay gumagawa ng batas, dapat ito ay naaayon sa kanyang utos, sa kanyang batas, not the other way around. Hindi tayo dapat lumilikha ng mga batas. Nasasabihin natin sa Panginoon, ito yung gusto namin Ito yung clamor namin. Kahit na hindi mo loobin, ikaw ang mag-adjust sa amin. No, should it be that way? Man's laws should always be based on God's laws. Sapagkat ang Diyos naman, lalo na, bakit siya magbibigay ng mga utos at batas? Para mag-power trip siya? Hindi niya kinakailangan ng ating papuri. Hindi niya kinakailangan ng ating mga pagsunod. Tayo ang kinakailangan sumunod sa Kanya.
upang tayo mas mapanuto, mapabuti talaga. Kung kayo ngang mga magulang, di ba, may mga do's and don'ts sa bahay ninyo, sa tahanan ninyo, hindi dahil nagpa-power tripping lang kayo, kundi dahil niloloob ninyo ang kabutihan ng mga anak ninyo. Mas lalong ganun ang Diyos. So nandyan ang 10 kautusan. Nandyan ang mga turo ni Kristo sa ating banal na kasulatan. At nandyan sa ating puso, sa ating budhi, ang kautusan. Nakasulat dyan. Sabi sa sulat sa mga Hebreo 10:16, sabi ng Panginoon, at itatanim ko sa kanilang puso, isusulat ko sa kanilang isip ang aking mga kautusan. Kaya naman sasabihin din ni San Pablo sa Roma 2:14 ay ganito, tingnan nyo ang mga hentil, wala silang mga kautusan, pero likas silang gumagawa ng mga bagay na napapaloob din. Kumbaga sa kautusan, ito'y nagpapakita ng utos ng Diyos ay nakasulat talaga sa puso nila. This will explain why, nag-aral man o hindi, matalim naman o mahina man ang ulo, sa puso natin, alam natin kung ano ang tama, kung ano ang mali. Sundin natin para sa kabutihan natin. Ang hirap sa atin, nakikipagtalo pa tayo sa Diyos eh. Masama ba talaga ito? Siya pa talaga ang kinwestiyon mo? Nakikipag-argue pa tayo? Eh di ba? Marami namang gumagawa nito, hindi na pagkakasala ito. Talaga? Nakikipag-bargain pa tayo? O sige, gagawin ko ito. Magpapatawad ako, patatawarin ko siya. Pero hindi ko na lang siya kikibuin, ha? Kung bakit hindi tayo sumunod na lang. Tapos ang usapan. Gawin yung motto ay ganito, ha? If God says it, then that settles it. That should be it. Eh sinabi na ng Diyos, tapos na ang usapan. Huwag nang makipagtalo, huwag nang makipag-argue, huwag nang makipag-bargain. Sundin kung ano ang sinasabi ng Diyos. Walang labis, walang kulang. O di ba't yun din naman ang bili niya sa atin? Ito ang mga utos ko. Huwag niyong dadagdagan, huwag niyong ikukulang. Dapat magkulang. Kung ano yung sinasabi lamang. Meron tayong katwiran minsan, kung makalulusot lang. Eh pwede natin sabihin yan sa ating kapwa-tao, kung makalulusot lang naman, kaya nakipagtatalo ako, nakikipag-argue ako, nakikipag-bargain ako. Kasi, kung bakit pwede natin yun sabihin sa ating kapwa-tao, pwedeng hindi niya nalalaman ang totoong intensyon mo. At pwedeng may nakikita kang maganda, mas may punto ka kaysa sa kanya na hindi niya nakikita. Kaya pwedeng ilaban kung minsan ang argumento at sabihin ang excuse na makalulusot lang naman. Eh sa Diyos ba makalulusot tayo? At pwede ba tayong may makita na maganda na hindi niya nakikita? Pwede ba tayong magkaroon ng mas punto kaysa sa Kanya? And God knows what is in our hearts, what is in our minds. Wala tayong maitatago sa Kanya. Kaya, wag nang makipagtalo, hindi tayo mananalo. Besides, Diyos siya, tao lang tayo. Ano ba naman? Sumunod na lang. Wag mo nang iisipin yung epekto. You can be like, Lord, kapag nagpatawad ba ako? Kapag nagsimba ba ako tuwing linggo? Kapag hindi nga ba ako nangalo niya? Kapag nagbigay nga ba ako? Kapag ginawa ko nga ba itong utos mo? Mangyayari ang magandang ito? Munang isipin ng epekto. Kasi yun ang magbibigay sa atin ng posibilidad na hindi nasundin ang mga utos ng ating Panginoon Diyos. Siya ang nag-utos, siya ang bahala sa epekto, basta ikaw sumunod ka ng may pananampalataya sa Kanya. Kung anong sinasabi ng munting boses sa puso mo, sa kaibuturan mo, na hindi naman din magsisinungaling. At kung ang sasabihin niya, yung tama, totoo, at mabuti lang, sundin mo. Kapag masama, maasan mo. Few weeks ago, ay mayroong nagpunta dito, mag-ina. Napansin ko lang naman na mayroong parang nakatakip dito yung anak niya. Maliit yung anak niya. Dito bata pa. Sabi ko, ano po yun? Na paano siya? Sabi nung ina, Father, dinadialysis po siya. Ha? Sabi ko, ilang beses? 2 po, kada 1 linggo. Bakit parang nangihina siya na tayong bata kasi po, Father, siguro dahil naka-skip po siya ng dialysis niya. Nagipit po kasi kami sa pera. Pero sa 1 linggo, sa mga susunod, baka po makadiskarte na. Pero ngayon po, pinag-skip ko po muna. Kahit po ayaw ko, wala po kami magagawa. Wala naman pong pera. Single mom po.
yung nagsasalitang ina. Sabi ko, magkano po ba ang bawat dialysis? Sinabi yung presyo. Nung pagkasabi ng presyo, parang gusto kong sabihin, tara po, ipe-pray over ko kayo. Pray over lang. Pero pinagdasal ko pa rin naman. Katapos nun, punta ako sa kwarto ko, tingnan ko kung magkano yung pera ko. Sakto naman, pwede naman. Pero naisip ko, lahati lang. At least tumulong na naman ako, diba? Nandun na ako nakababa na ako dito. Malalapitan ko na yung mag-ina nang biglang, teka. Talagang yung bulong sa akin na aking konsensya, naman, di mo makumpletoin. So bumalik pa ako sa aking kwarto at kinumpleto ko. So binigay ko doon sa mag-ina. Kanina, o kahapon pala, nandyan yung ina, wala na yung anak niya. Sabi ko, nasan siya? Masaya pa ako. Bigla nang umiyak, wala na po siya. Hindi niya na po kinaya. Buti nakinig ako sa aking konsensya, no? Kasi kung hindi, at namatay yung bata, baka akong inusig. Baka hindi ko rin kinaya. Baka ako hindi makakaya sa sasabihin sa akin ang aking konsensya. Mga kapatid, ganun lang. Kapag may sinasabing mabuti sa atin ang ating konsensya, patawad ka na, humingi ka na ng tawad, simba ka, gawin mo ito, magbigay ka. Gawin natin. Wala nang pasubali pa. On the other hand, kapag sinasabi ng ating konsensya, huwag mo nang gawin yan. Talikuran mo na yan. Tigil mo na yan. Kalimutan mo. Iwaasan mo na yan. Gawin na natin at once. Sapagkat higit sa atin, higit sa sinuman, siyang pinakanahalam ng makabubuti para sa atin. Kung tayo ay nahirapang sumunod sa Diyos, tanong, nagdududa ka ba sa pagmamahal niya? Anong dapat mong ikapagduda? Sabi ni John Calvin, we cannot rely on God's promises if we will not obey His commandments. Maraming mga magandang plano at pangako ang Diyos para sa atin, At tulad ng sinasabi sa Ebanghelyo natin, gusto niyang mamunga ang ating buhay ng maraming bunga, to be blessed abundantly, materially and spiritually. Pero wag tayong matakot sumunod sa kanyang utos. Sapagkat in order to have His promises, we have to first obey His commandments. Ito sana mga kapatid ang ating ipagdasal sa ating banal na misa. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magkagawa ang Diyos. Alam kong may magkagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y alam ko may magagawa ang Diyos. Hindi ako magtutulog. Alisin ko ang takot ko. Susunod ako sa pinag-uutos mo. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo. Ang utos mo ay parang mapa sa buhay ko. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo. Ihahatid ako nito sa buhay na para sa akin ay ninanais mo. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y alam kong di rin hinang Diyos ang samo ko. magdiringgin Diyos. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo akong makasunod sa mga pinag-uutos mo, sa sinasabing tama, dapat at totoo ng konsensya ko. Tulungan mong huwag manaig ang gusto ko, sapagkat higit sa akin, ikaw ang nakakaalam ng para sa kabutihan ko.
Tulungan mo rin pong makasunod sa kabutihan, sa katotohanan ang mga taong ipinagdarasal ko. Lalo na yung mga tao na nais ko na magbago. Sana maging maayos na ang buhay namin pare-pareho. Sapagkat hindi kami pwedeng magkamali kung susunod kami sa kalooban mo. Panginoon, tulungan mo ko na maalis ang takot ko. Hallelujah! 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 Pasalamatan sa iyo. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Babalik sa atin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan. Sapagkat mahal ka ng Diyos, yun ang pakakatandaan mo. Kung lalapit ka kay Jesus, and besides, hindi siya mag-uutos sa iyo nang hindi pa niya ginawa, hindi kanya palulusungin sa ilog, sa anumang body of water, nang hindi pa niya nasusukat kung ano ang lalim. Sinasabi niyang magpatawad ka kasi nagpatawad na siya. Mas matindi pa yung mga pinatawad niya. Kung lalapit kay Jesus, sinabi niyang mamatay ka sa sarili mo at isipin mo ang iba. Yun ay ginawa niya. At pinatunayan niya na kapag sumunod ka sa utos ng Diyos, may mangyayaring maganda. Sundin mo siya at matutulad tayo sa Kanya. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasa walang hanggan. Amen. Mag-aalay po. Tulad ng mga buti na tinitipon upang maging inapay na nagbibigay buhay. Kami naway matipon din at maging bayan mong giliw. Isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghaing pinag-utos ng araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin mo po ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod, upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ng banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis sa mga pagkakatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ang iyong pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hugbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para po sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak, na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Hindi naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa ni Janis na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sa muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Tahimik po natin ipagdasal ngayon ng ating mga kapatid na yumao na. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, San-Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming
ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami. Sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mo ng aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayan sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ingan kong taglay, inulot mo, limutin ko. Hiling ng nagdaan, tinggin bawat dalangin, luwa ng puso. Buhay sa pag-ibig mo, ligayang tunay makakamtan kung ganda. Panginoon, iyakap mo ang kahilan kong taglay, inulot mo, limutin ko, hiling ng nagdaan, hinggil bawat dalangin, luwa ng puso, mabuhay sa pag-ibig mo. Ibigin ka sa kapwa ko, langin ng puso. Ligayang tunay makakamtan kung Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong nisa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysayang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Inaanyayahan namin kayo na magdebosyon sa mahal na Birhen ng Lazaret. Lalo na kung ang intensyon natin na gusto nating paratingin sa Panginoon ay ang pagbabagong buhay ng isang tao. Salamat po sa mga tinutulong po ninyo para sa mga paggawain ng ating simbahan, para sa ating bell tower, para sa pinapatayong bagong souvenir shop, upang yung lumang souvenir shop mawala, para makita na yung vista ng simbahan, tapos magpapagkait tayo, yung makumpleto yung mga Stations of the Cross, yung mga apostles sa labas, pati na yung Chapel of Saints natin, at yung pagbubuo pa rin, pag-isaayos ng ating rectory o yung tahanan ng pare. Maraming salamat po sa inyo. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. pagpalain kayo sa mga ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama, at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Aming inihaalay ang pag-ibig na walang kapanantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sakdal linis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming inihaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Salamat po sa inyo.